Abaan niya. Ngayon may trabaho ka na. Hindi ba dapat nagbibigay ka ng pera sa amin? Eh sabi ng ate mo, sapat lang daw ang binibigay mo para sa mga gastusin mo rito sa bahay. Eh paano naman yung ginastos namin sa'yo nung nag-aaral ka pa? Kuya, pasensya na po. Nag-a-adjust pa po kasi ako sa trabaho eh. Kalahati na po ng sweldo ko ang binibigay ko kay Ate Rica. Kailangan ko pa po kasi ng pera para may pang-budget naman po ako sa trabaho ko. Yung pamasahe ko po tsaka baon po na pagkain. Kung ganun, bakit ka bumili ng bagong cellphone? Eh maayos pa naman cellphone mo At sabihin mo madamot ka. Pagkatapos mo makagraduate nang dahil sa amin, nang dahil sa pagpapaaral ko sa'yo, hindi ka naman pala namin mapapakinabangan. Kuya Oscar, kayo naman po nagpresentang magpaaral sa akin at saka tumulong naman po ako sa inyo dito sa bahay At saka ginamit niyo po ang perang minana ko sa mga magulang ko para sa... Hindi mo ba naiintindihan, Anya? Tumutulong ka rito sa bahay dahil pinapakain ka namin at pinag-aral ka namin para makatulong ka sa amin balang araw. At ngayon na yung araw na yun. Wala ka bang utang na loob? Wala kang konsensya pagkatapos ng lahat? May kakilala rin po ba kayo na tao na napakasipag at napakadiskarte sa buhay? Yung tipong hindi marunong sumuko sa kahirapan at laging may bagong pangarap para sa pamilya niya. Sa umpisa, kahanga-hanga silang tignan dahil ginagawa nila ang lahat para umasenso. Pero paano kung dumating ang punto na masyado nang lumaki ang kanilang pangarap? Yung tipong hindi na nila iniisip kung tama o mali ang ginagawa nila. Basta't makuha lamang ang gusto nila. Hanggang isang araw, hindi na nila namamalayan na pati mga taong mahal nila sa buhay ay kaya na nilang isakripisyo kapalit ng salapi, kapangyarihan at maragyang buhay. Kasi ganun ang nangyari sa aking bayaw. Magandang araw po sa inyo, Panyero. Isa po ako sa matagal ng tagapakinig ng inyong mga kwento. Marami na po akong napakinggang mga kwento na may aral tungkol sa kasakiman, kayabangan at kulam. Pero hindi ko akalaing darating ang panahon na ako mismo ang magiging bahagi ng isang kwentong ganon. Hindi sana ako magpapadala ng istorya dahil matagal ko nang gustong kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero naisip ko na baka may matutunan din ang ibang tao sa karanasan namin. Ako nga po pala si Anya at ilalahad ko sa inyo ngayon ang kwento kung paano winasak ng sobrang ambisyon ang pagkatao ng bayaw ko na si Kuya Oscar at kung paano siya nauwi sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Panyero Stories. Mahal, pwede ko bang malaman kung nasaan ang perang ipinamana ng mga magulang nyo kay Anya? Ano, mahal? Bakit mo naman natanong? Siyempre nasa akin pa yon. Dahil 17 anyos pa lang siya, nakalagay sa bangko ko at ipapasa ko yun sa kanya kapag tumungtong na siya ng 18. Ibig mong sabihin patutulugin mo lang ang pera ni Anya sa bangko mo? Naku, hindi naman maganda yan. Mas maganda kung gamitin na muna natin ang pera. Saan naman natin gagamitin ang pera? Oscar naman. Yung pera nga na minana ko, ibinili na natin ng motorsiklo mong pagkamahal-mahal. Ano namang gagawin mo dyan sa motor? Ang sabi mo magagamit mo yan sa pagiging delivery rider. Nasa sideline ka pagkatapos ng trabaho mo. Pero ayan, nadagdagan lang ang gastos natin dahil sa mahal na mga pyesa niyan at gasolina. Ano ka ba naman, Rica? Wala ka bang tiwala sa akin? Yung motor, umpisa lang yan sa pag-angat natin sa buhay. Kung gagamitin natin ang pera ni Anya sa pagpapatayo ng isang maliit na negosyo, halimbawa yung karinderya, o kaya naman yung bilao package na ikaw ang magluluto habang ako naman ang nagdi-deliver, gamit yung motorsiklo natin binili. Sigurado kung hindi lang doble, triple pa ang kita natin dyan. Kaya naman, bakit patutulugin mo sa bangko yun? Sayang! Ayoko naman makialam sa perang hindi naman sa akin. Ano ka ba? Isus, kapatid mo naman si Anya
At saka makakatulong naman siya sa pagpapahiram niya ng pera sa atin. Di ba, Anya? Ayos lang naman sa'yo na ipahiram mo muna sa amin yung pera mo, di ba? Kuya Oscar, pasensya na po kung itatanong ko po ito. Pero sigurado po bang doble o titriple po ang pera ko? O kung maibabalik niyo po ba ng buo yun sa akin? Sus, oo naman. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala? Akong bahala. Kung hindi nyo na itatanong, marami akong koneksyon. Kaya hindi imposibleng lumago ang itatayo kong negosyo. Talagang magsasakses yun. Sigurado ka ba dyan, mahal? Oo naman. Ako nga bahala, di ba? O ano, payag ka na ba, Anya? Sige po. Kung yan po ang sa tingin yung magandang paggamitan ng pera. Nang mamatay ang mga magulang namin, walang ibang pwedeng kumupkup sa akin kundi ang nag-iisang ate Rika ko. May isa pa akong nakatatandang kapatid, ang kuya kong si Jason. Pero hindi kasi pumayag ang asawa niya na kupkupin ako. Medyo matapobre kasi ang asawa niya. Kaya naman, minabuti ni ate Rika at kuya Oscar na kunin na lang ako. Mabait naman ang asawa ni ate Rika. Masipag siya kung magtrabaho. Palaging may bagong pangarap at sinusuportahan niya ako sa pag-aaral. Basta't tumutulong ako sa gawaing bahay. Nung una, wala naman talagang problema. Pero simula nung hiniram ni Kuya Oscar ang minana kong pera sa mga magulang ko, doon nagsimulang lumabas ang totoo niyang pagkatao. Ay, naku, nakakainis. Wala pa bang umu-order sa atin? Ilang araw na nakatambak ang mga rekado niyan sa repa. Baka mamaya babulok na yan. Ay, naku, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo kasi, hindi naman kagad-gagad kikita sa ganitong negosyo. Kaya hindi dapat tayo namili ng marami. Alam mo naman bihira lang ang okasyon. Nagkataon lang na Pasko at bagong taon noong nakaraan. Kaya maraming pa-order ng bilao. Buwisit. Malulugi tayo nito eh. Hindi pwedeng mapunta sa wala ang nasimulan natin. At saka wala akong ibang trabaho ngayon. Naku, paano na po kaya yan, Kuya Oscar? Baka mawala po ang pera ko. Ano ka ba, Anya? Iniisip mo na kagad yan eh. Ilang araw pa lang naman walang kita. Parang hindi ka naman nakikinabang sa kinikita natin ah. Hindi naman po sa ganun. Pero yung perang yun kasi... Baka nakakalimutan mo ah. Nandito ka sa pamamahay ko kumakain. Dito ka tumitira, gumagamit ng tubig at kuryente. Tapos pinag-aaral pa kita. Kaya yung pera na pinahiram mo sa akin, hindi mo na nga dapat pang binabawi yun eh. Kasi kung tutuusin, ginagastos mo naman yun sa bahay na to eh. Pero, Kuya Oscar, sabi niyo po kasi, hihiramin niyo lang po. Oo nga, hihiramin ko nga at ibabalik ko rin naman sa'yo eh. Kapag nag-18 ka na. Kailan ka ba magdi-18? Sa susunod na taon pa naman, di ba? Masyadong sigurista ang batang to ah. Kakabwisit. Oscar, ano ka ba? Bata yan. Huwag mo namang patulan. At saka, hiram lang naman talaga na pag-usapan yung dalawa, di ba? Oo na. Gagawan ko yan ng paraan para hindi malugi. Buisit ah. Parang di ko makain dito sa bahay kung makapagsalita. Diyan na nga kayo. Anya, wag mo na lang intindihin ang mga sinabi ng Kuya Oscar mo, ha? Medyo stress lang yon kasi dahil nga hindi umayon sa plano niya ang nangyayari sa negosyo. Pero pasasaan pa't magiging matagumpay rin tayo. Talagang ganito lang sa umpisa ang negosyo. Hindi kagad-kagad nagiging successful. Ate Rika, may babalik pa po kaya ang perang iniwan sa akin nila Mama at Papa? Ano ka ba naman, Anya? Akong bahala. Pangako ko sa'yo pagdating mo ng 18, maibabalik yun sa'yo. Ako ang pipilit sa kuya mo. Okay? Salamat po, ate. Iniisip ko po kasi na magagamit ko po yung pagdating ko ng college. Nahihiya na nga po ako sa inyo ngayon na wala pa po akong 1 taon dito. Hay nako, huwag kang mahiya. At saka ko naman na nagpapaaral sa'yo, hindi ang Kuya Oscar mo. Ang pera niya ay pera ko rin. Kaya huwag mo siyang masyadong intindihin, ha? Hindi ko po kasi mapigilan, ate. Basta't magpakabait ka lang. Mabait naman ang Kuya Oscar mo. Sadyang stress lang yun itong mga nakaraang araw. Intindihin mo na lang. Inisip ko na baka nga talagang stress lang si Kuya Oscar kaya napagsalitaan niya ako ng masasakit na salita.
Pinagbutihan ko na lang ang pag-aaral ko, panyero, at sinipagan ang paglilinis sa bahay, pati na rin ang pagtuturo ko sa pamangking kong si Bingo. Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Naging maayos ulit ang negosyo nila, pero sobrang tumal kaya nagsimula na naman ulit ng karinderya. Naisip ni Kuya Oscar na pwede namang tumanggap pa rin sila ng order na bilao package habang tuloy-tuloy naman ang pagtitinda sa karinderya. Hindi naman nagkakala yung negosyo yon. Akala ko magiging maayos na ang lahat, na magtutuloy-tuloy na ang negosyong sinimulan ni Kuya Oscar. Pero hindi po ganun ang nangyari, panyero. Dahil isang araw, habang abala ko sa pagtuturo kay Bingo ng assignment niya, narinig ko ang sigawan nilang mag-asawa. Ano ka ba naman, Oscar? Sabihin mo na sa akin kung nasaan ang puhunan natin para sa karinderya. Ay naku, buwisit naman kasi. Hindi ko naman alam na pwede palang mawala ang pera sa buwisit na crypto na yan. Crypto? Anong crypto ang sinasabi mo? Yung ini-invest ang pera sa online. Oh, ano ba nangyari? Yun. Bumagsak ng gusto. Nung nanghula ako Ewan. Buwisit naman kasi yan si Lando. Ang sabi niya sa akin, pwedeng dumoble o maging triple ang pera ko. Ganun daw ang nangyari sa kanya kaya lumaki ang pera niya Basta, huhulaan ko lang daw kung kailan tataas ang presyo ng Bitcoin. Kaso malas yata ako sa ganun Ano ba kasing naisip mo? At inilagay mo dyan ang pera natin? Yung puhunan pa sa karinderya, Oscar naman. Sabihin mo sa akin, hindi mo naman inilagay lahat ng pera doon, di ba? Pasensya ka na. Gustong-gusto ko na kasi talaga yumaman Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kaklase ko nun, ang gaganda na ng buhay. Samantalang ako, heto, isang kahig, isang tuka pa rin. So anong ibig mo sabihin? Inubos mo ang lahat? Nilagay mo lahat doon? Oo Pero wag ka mag-alala. Alam mo naman na hindi ko kayo kayang pabayaan, di ba? Magkakaroon ako ng trabaho. Hayaan mo lang akong maganap. Paano na negosyo natin? Wala na yun. Ganun na lang. Hindi na natin ipagpapatuloy ang karinderya. Itutuloy, siyempre. Maglo-loan na lang ako ng pera para pampuhunan natin. Basta, magtiwala ka lang sa akin, Rika. Paano yun? Yung pera ng kapatid ko. Ibabalik mo pa ba yun? Bakit ba ang kulit mo tungkol dyan? Babalik ko yun, okay? Kumalma ka. Mahaba pa ang panahon. Next year pa yun Sa mga sandaling yon, tuluyan na akong nawalan ng pag-asa na maibabalik pa ni Kuya Oscar ang perang hiniram niya sa akin. Alam kong masyado pang maaga para isipin yung kagad. Pero panyero, sa loob ng ilang buwang nakasama ko si Kuya Oscar sa iisang bubong, napapansin ko ang isang hindi magandang ugali niya. At yun ay ang hilig niyang gawin ang lahat. Makuha lang ang gusto niya. Ibig sabihin, masyado siyang ambisyoso. Yung tipong kahit na hindi pa niya kayang bilhin, ipipilit niyang makuha yon sa abot ng kanyang makakaya. Tulad ng ipinangako ni Kuya Oscar kay Ate Rica, nangutang nga siya ng pangtapal sa puhunan sa karinderya. Pagkatapos ay nagsimula itong maghanap ng trabaho bilang isang driver na dati niya naman ng trabaho bago siya mag-resign noon. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakahanap ng trabaho bilang isang driver. At hindi lang basta driver ng kung sino, driver siya ni Kapitan. Kap, pasok po kayo. Pasensya na po kayo sa bahay namin Maliit lang kasi hindi po tulad ng bahay nyo Ano ka ba naman? Ayos lang, Oscar. At saka nakakahiya naman pumasok sa bahay ninyo. Makikiinom lang naman ako ng tubig. Ayos nga lang na nasa labas lang ako Ay hindi po pwede. Aayusin ko pa po ang aircon ng sasakyan nyo Mainit po kapag doon po kayo sa loob ng kotse. Sige na nga. Mapilit ka O anya, nandiyan ka na pala. May juice ba tayo dyan? Pwede bang pakitimpla mo naman kami ng juice? Magandang hapon po, Kap. Sige po, Kuya. Ikukuha ko po kayo. Magandang hapon din sa'yo, Iya. Sino pala magandang dalagang yan? Kapatid mo? Naku, hindi po. Kapatid po ng asawa ko. Bali, hipag ko po.
Ganun ba? Hindi mo naman sinabi na may maganda ka palang hipag. Kap naman, bata pa po yan. Nasa senior high school pa lang ho. Kabila ng asawa ko nagpapaaral sa kanya. Dahil namatay na po mga magulang nila eh. Ah, ganun ba? Ang bait niyo naman mag-asawa. Mabait ka pala, Oscar. Hindi ko alam yun ah. Orange juice na lang po ang meron. Ito po, Kap. Salamat, Iya. Teka. Gusto mo ba ng scholarship? Po? Scholarship po? Oo. Kung hindi nyo na itatanong, may mga scholar talaga akong inaalagaan. Yung iba nga tapos na ng kolehiyo eh. Pero yung gamit ko na pera sa pagpapaaral sa kanila, personal ko yun. Hindi naman siguro bago sa inyo na may malaki akong lupain dito, hindi ba? Naku, malaking tulong po sa amin yan, Kap. Magkukulehiyo na kasi to si Anya sa susunod na taon eh. Yan. Ay kung tatanggapin ni Anya ang scholarship na inaalok ko sa kanya. Abay, siyempre naman po, Kap. Sino man tatanggi sa scholarship? Di ba, Anya? Tatanggapin mo scholarship? Oo naman po, Kap. Kailangan ko po yun eh. Pero, may maintaining grade po ba? Bakit naman, Anya? Mabababa ba ang grado mo sa eskwelahan? Naku, hindi po, Kap. Matataas po grado ng batang yan. Yun nga lang, hindi pang highest honor. Pero meron pa rin naman siyang honor. Sapat na po ba yun? Yun naman pala eh. Basta pag-usapan natin ang tungkol dito, Oscar. Basta willing kayo sa mga kondisyon ko, malaki matatanggap mong baon mula sa akin buwan-buwan, Anya. Yun! Maraming salamat po, Kap. Napakasaya ko nung nalaman kong gagawin akong scholar ni Kapitan Victor. Ang kapitan, nakasalukuyang boss ni Kuya Oscar. Hindi lang ako ang sobrang saya, pati na rin si Ate Rica. Magiging malaking tipid kasi yun para sa amin. Hindi ko na kailangan ng tuition fee at hindi na rin po problemahin ang baon kada buwan. Maganda yun, lalo na at wala na ang perang minana ko sa mga magulang namin. Hindi ko na po kasi yun inaasahan. Simula nung unang araw na dumalaw si Kapitan sa amin, parang sumaya palagi si Kuya Oscar. Napapansin din namin na palagi siyang may mga bagong gamit na ang sabi niya, pinaglumaan daw ni Kapitan at binigay sa kanya. Isang araw, habang nanonood ako ng TV kasama si Bingo, narinig ko ang usapan nila ni Ate Rica at Kuya Oscar. Ang ganda ng relo na to, di ba? Mamahalin to. Ang sabi nga sa akin ni Kap, pwede ko raw isang lato eh. Aba, parang sobrang bait naman ni Kap sa'yo. Sa lahat ng mga naging amo mo, si Kapitan Victor lang ang pinakamabait. Bukod sa binigyan na ng scholarship si Anya, madalas ka pang binibigyan ng mga kung ano-anong gamit. Abay, maswerte ka sa kanya. Ganun talaga. Magaling kasi akong magtrabaho, tsaka masipag ako. Ano? Di ba driver ka lang naman? Kailangan mo lang naman talagang galingan sa pagdadrive at baka kung ano pang mangyari sa inyo sa kalsada. Hindi kasi yun. Siyempre, bilang driver ni Kap, meron pa siyang ibang pinagagawa eh. Pero, bayad naman lahat ng yun. Kaya ayos lang. Kumbaga sideline. Nako ha, parang kakaiba yan. Baka naman may mga illegal na kayong transaksyon ha? Ano ka ba naman, mahal? Siyempre, hindi naman ako ganong klaseng tao, no? Ikaw talaga kung ano nung iniisip mo eh. Siguraduhin mo lang, Oscar, ha? At teka, magluluto lang ako ng kakainin natin para ngayong gabi. Anong oras na? Pagkaalis ni Ate Rica, papuntang kusina, nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Kuya Oscar. Sa totoo lang, kinabahan ako sa ginawa niya. Hindi kasi tipikal na tumabi siya sa akin kung may sasabihin lang naman siya. Anya, anong oras ang uwi mo galing school bukas? 4:00 po ng hapon. Tama-tama. 4:00 dadaan kami ni Kap sa eskwelahan nyo para sunduin ka. Po? Pero bakit naman po? Di ba kukunin ka ni Kap bilang scholar? Siyempre may mga kailangan kang fill-upan. Pupunta tayo sa bahay ni Kap para maging opisyal ka na niyang scholar. Sigurado po ba kayo? Baka pwede naman pong isama natin si Ate Rica. Naku, hindi na. Busy yun sa trabaho niya at saka siyempre sa pag-aasikaso kay Bingo. Kaya ako na lang ang bahalang mag-asikaso sa scholarship mo. Sige po, Kuya Oscar. Sa totoo lang, Panyero,
Nakakaramdam na talaga ako ng kakaiba. Ayoko namang pag-isipan ng masama si Kuya Oscar at Kapitan Victor. Pero yun talaga ang nararamdaman ko nung panahon na yon. Pero bilang bata pa noon, inisip kong baka masyado lang akong nag-iisip ng masama. Kaya kinabukasan, pagkatapos ng klase, inabangan ko nga si Kuya Oscar sa tapat ng gate ng eskwelahan namin. Yung magarang kotse ni Kap ang huminto sa harap ko. Sasakay na sana ako sa tabi ni Kuya Oscar. Pero, Iya, dito ka na sa tabi ko. Ano po kasi, Kap? Nakakahiya naman pong tumabi sa inyo. Ano ka ba, Iha? Huwag kang mahiya. Halika na rito sa tabi ko. Sige na. Sige po. Mukhang napagod ka sa eskwelahan, Iha. Ang balita ko mahirap na kapag nasa huling taon na ng senior high. Tama ba? Opo, Kap. Marami nga po kasing mga activities at saka marami din po kaming defense. Yun na nga. Pero hayaan mo, pagdating mo ng kolehiyo, mas mahirap pa yan. Inaasahan ko na po yun, Kap. Kaya mas mabuti talaga na hindi mo problema ang pera kapag nag-aaral ka. Yung bang pag-aaral lang talaga ang aatupagin mo. Kasi kapag habang nag-aaral ka, iniisip mo pa ang pera, aba, malaking pressure yan para sa'yo. Kaya nga po, Kap Maraming salamat po talaga at kinuha niyo po ako bilang scholar niyo. Wala yun, Iya, wala yun. Siyempre, sino pa ba ang dapat kong tulungan, di ba? Ang mga batang tulad mo. Yung mga bata na may pangarap sa buhay. Salamat po, Kap. Siya nga pala, Iya. Matanong ko lang. Ikaw ba may boyfriend na? Po? Wala po. Wala pa po sa plano ko yan, Kap. Kahit ba noon hindi ka pa nagka-boyfriend? Hindi pa po, Kap. Pangarap ko po kasi na makapagtapos muna ng pag-aaral. Mabuti. Tama lang na wala kang boyfriend. O hindi ka na muna magbo-boyfriend. Unahin mo na muna talaga ang pag-aaral mo dahil yan ang pinaka-importante sa lahat para sa kinabukasan mo. Opo, Kap. Tama po kayo. O Iha, nandito na pala tayo sa bahay ko. Tara na muna sa loob at meron lang akong papapil-upan sa'yo. Nanlalamig ang buong katawan ko habang papasok sa loob ng bahay ni Kapitan Victor. Ewan ko ba, Panyero? Mukha namang mabait ang tono ng pananalita niya. Pero parang may kakaibang pahiwatig yun. Pagpasok namin sa loob ng bahay, napakaraming kasambay. Ang daming nag-aasikaso sa akin. Pinaghain pa ako ng masasarap na pagkain. Binigyan ng regalong cellphone at laptop na magagamit ko raw para sa aking pag-aaral. Pagkatapos kong mag-fill up ng form at pumirma sa isang katibayan na magiging scholar daw ako ni Kapitan, umuwi na kami ni Kuya Oscar. O ano, naniwala ka? Ang bait ni Kapitan, di ba? Binigyan ka pa ng cellphone at laptop. Oh, ano naman yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba natutuwa? Ang totoo po kasi niyan, Kuya Oscar. Kinakabahan po ako. Anak na, bakit ka naman kinakabahan? Dapat maging masaya ka na binigyan ka ni Kapitan. Paano po kung may ibang kapalit po pala ang pagiging mabait niya sa akin? Ano ka ba naman, Anya? Hindi dapat ang ganyang reaksyon ng taong ginawa ng mabuti. Pinag-iisipan mo ba ng masama si Kapitan? Hindi naman po sa ganun, Kuya Oscar. Nag-aalala lang po ako. Alam niyo na po, marami na pong mapagsamantalang tao ngayon. At sa tingin mo, mapagsamantala si Kapitan? Ha? Kuya, hindi naman po sa ganun. Ay, naku, tama na nga, tama na, Anya. Masyado mo namang binibigyan ng masamang kaulugan ng pagiging mabuti ni Kapitan Victor sa'yo. Alam mo, sumunod ka na lang kasi sa kung anong nangyayari. Diyos ang may kaloob niyan. Maganda na nga yung binigyan ka ng scholarship Nagre-reklamo ka pa. Pasensya na po, Kuya Oscar. Ikaw huwag mong ipapakita kay Kapitan kung gaano ka naghihinala sa kanya. Kasi nakakahiya talaga. Pambihira ka, ho. Siya na nga ang tumulong. Siya pa ang magiging masama ngayon. Nakonsensya patuloy ako sa usapan namin ni Kuya Oscar. Nung mga panahong yun, Panyero, inisip ko na baka mali nga ang pakiramdam ko
na baka masyado ko lang binibigyan ng mali siya ang mabubuting pinapakita ni Kapitan Victor sa akin. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting mas naging mabait pa si Kapitan sa amin. Bagay na maski si Ate Rica ay napansin na rin. Kuya Oscar, may delivery truck po dito sa labas ng bahay. Sandali lang, nandiyan ako. Teka. Ayos na pala eh. Ito na yung mga pinadala ni Kapitan. Mal, alika nga rito sandali. Sigurado ako matutuwa ka kapag nakita mo to. Bilisan mo. Ano ba yun? Hala, ano yan? Bakit napakaraming bagong appliances? Ang gaganda. Bigay na Kapitan sa atin yan. Para lahat yan sa pag-aaral ni Anya. Aba, teka lang, itong ref. Paano makatutulong to sa pag-aaral ni Anya? Ako nagsuggest niyan kay Kapitan. At sabi ko sa kanya, kailangan ni Anya na may makakain kagad tuwing umaga pagkagising niya. Kaya mas maganda kung may imbakan kagad tayo ng pagkain. Ito naman 65 inches na TV. Diyan niya panonoorin yung ibang mga kailangan niyang panoorin tungkol sa pag-aaral niya. Tapos ito namang aircon para makatulog siya na mahimbing sa gabi. Oh, ito kama. Ibibigay na lang natin kay Anya yung kama natin sa kwarto para ito na lang ang sa atin. O ano, ang bait ni Kapitan, di ba? Talaga bang walang ibang intensyon si Kapitan kay Anya? Bakit ganito? Bakit parang kakaiba naman yata? Alam kong kinakabahan ka pero mahal. Maniwala ka. At ganito talaga magmahal ng scholar itong si Kapitan Victor. Kahit yung ibang scholar niya, marami rin ganito. Nagpapabili pa nga ng motorsiklo pang service yung iba. Hindi ko matatanggap ang mga appliances na yan, Oscar. Ano ka mo? Teka lang naman, Rica. Sayang naman yung mga binigay ni Kapitan. Ibalik mo yan. Ano ba, Rica? Hindi mo ba naiintindihan? Grasya na to. Tapos tatanggihan mo pa. Huwag kang ipokrita. Ipapasok kong lahat to sa loob ng bahay natin. At huwag ka magrereklamo. Wisit na yan. At sasaya ko pa naman. Akala ko magiging masaya ka rin. Ate Rica, bakit po ayaw yung tanggapin yung mga appliances na bigay ni Kap? May problema po ba? Huwag mo na masyadong intindihin, Anya. Ako nang bahalang kumausap sa kuya mo. Ate, totoo po yan eh. Kinakabahan din po talaga ako. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ano po kasi, baka magalit ka po ate. Sabihin mo sa akin, Anya. Sige na. Ako ang ate mo. At ako na ngayon ang guardian mo. Kaya dapat alam ko kung anong mga nangyayari sa'yo. Ate, alam mo po ba na dinadala po ko ni Kuya Oscar sa bahay ni Kapitan? Ano ka mo? At ano namang ginagawa sa'yo ni Kapitan doon? Pinagsasamantalaan ka ba niya? May masama bang ginagawa sa'yo? Hoy, Rica! Walang ginagawang masama sa kanya si Kapitan. Hindi ikaw ang kinakausap ko dito, Oscar. Anya, magsabi ka sa akin ng totoo. Wala naman po siyang masamang ginagawa sa akin, ate. Sigurado ka ba? Kasi kung meron, huwag kang mangingiming magsabi sa akin, ha? Wala po talaga, ate. Maniwala kayo. Wala nga, Rica. Kaya pwede bang wag mo nang ipilit kung ano man yung hindi magandang hinala mo? Sisiraan mo pa si Kapitan eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Paulit-ulit akong tinanong ni Ate Rica kung wala ba raw talagang masamang ginawa sa akin si Kapitan. At dahil wala naman talaga, yun lang din ang naisagot ko. Simula nung araw na yon, naging mas mapagmatsyag na si Ate Rica sa akin at lalo na sa mga ikinikilos ni Kuya Oscar. Alam ko na tulad ko, naghihinala na rin talaga siya. Isang araw, pagkagaling ko sa eskwelahan, nakaramdam na ako ng matinding kaba at takot nang muli kong naabutan ang sasakyan ni Kapitan Victor sa tapat ng eskwelahan. Anya! Tara, sakay ka na! Kuya, hindi na po. May dadaanan pa po kasi ako eh. Sige na, pumasok ka na. Nag-aabang si Kapitan sa likod ng kotse, oh. Nakakaya naman kung di ka sasakay. Pero kasi kuya, Sige na, wag matigas ang ulo. Tandaan mo, na si Kapitan na nagpapaaral sa'yo. Napipilitan akong sumakay sa kotse at tumabi kay Kapitan. Nang makasakay ako sa kotse, kitang-kita ko ang kakaibang tingin sa mga mata niya. Nung una, nakikita ko na talagang may malagkit siyang tingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi.
Hindi lang malagkit na tingin ang ipinukol niya. May kasama na yung pagnanasa na para bang hinuhubaran niya na ako. Kumusta ka, Anya? Higit 2 linggo rin tayong hindi nagkita. Ayos lang po ko. Mabuti naman. Abay, Iya, mas lalo ka yatang gumaganda ngayon, Natanggap mo ba ang lahat ng pinadala ko sa'yo? Opo. Maraming salamat po, Kap Victor. Nakakatuwa na nakakatulong ako sa mga batang katulad mo. Ito talagang gusto ko Yung may batang natutuwa sa mga ibinibigay kong tulong. Salamat po, Kap. Basta, at huwag mo lang sasayangin ang pagkakataon na binigay ko sa'yo, ha? Hahawakan sana ni Kapitan Victor ang pisngi ko, pero agad akong umiwas sa kanya. Kitang-kita ko ang matinding pagkadismaya sa mga mata niya. Ilang saglit pa, umismid siya at ibinaling ang tingin kay Kuya Oscar. Oscar, nakausap mo na ba ang batang ito, ha? Kap, ano kasi, hindi pa Pero di ba, Kap, mas maganda kung pumapalag para may thrill? Hindi naman na yan makakatanggi kapag nandyan Ang dami nyo na pong binigay sa kanya Hoy, Anya, huwag ka na nga mag-inarte dyan. Kuya Oscar, ano po bang ibig niyo sabihin? Kap, nandito na tayo sa may abandonadong gusali. Walang makakarinig sa inyo rito. Lalabas na po ako. Hoy, Anya, ayusin mo, Kuya Oscar, wag! Huwag niyo po akong iwan dito, Kuya Oscar! Anya, huwag ka na magpakipot pa. Masarap naman to Masakit lang to sa una. Hindi ko bibiglain. Kaya eto, inumin mo tong gamot na to para hindi mo masyadong maramdaman. Sige na, gigil na ako Ayoko po, Kap. Wag! Wag naman po, Kap! Huwag ka na mag-inarte, sabi! Bayad na kita at sobra-sobra pa. Ang laki na nagastos ko sa'yo para sa pangarap mo. Gawin mo to, Anya. Hindi yung nagsasayang ka ng oportunidad. Ayoko po. Hindi po ko papayag. Wag po, Kap. Wag! Sa pilitan akong pinainom ni Kap ng isang tabletang hindi ko alam kung ano. Sinubukan ko pa yung iluwa, pero tinakpan niya ang ilong at bibig ko na naging dahilan para mabilis ko itong mainom. Ilang saglit lang, nakaramdam na kagad ako ng matinding pagkahilo at init ng katawan. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari. Basta ang alam ko lang, hinahawakan niya ako, pero hindi ako makapalag. Hanggang sa ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kotse. Hindi malinaw ang mga naririnig ko, pero alam ko at nakita ko ang nag-aalalang muka ni Ate Rica bago ko tuluyang nawalan ng malay. Basta't ang sasabihin natin, ikaw ang gumawa ng paraan para mahuli si Kapitan na magkasabwat tayo. Mahirap ba yun, Oscar, ha? Punyetang buhay to, Binigyan ka na nga ng pagkakataon para umangat sa buhay Pinadulas mo pa. Hindi ako papayag, Rica. Titistigo ko para sabihin walang masamang ginagawa si Kapitan kay Anya. Na si Anya ang adik at tinulungan lang ni Kap. Minor de edad pa si Anya. Hindi siya mapapahamak. Si Kap magiging bayani. Pasasalamatan pa niya tayo at bibigyan ng bayad lupa o kaya kotse kung gusto natin. Kahit ano, ibibigay niya. Walang hiya ka. Sino ka? Hindi ikaw ang Oscar na kilala ko. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Paano mo nasisikmurang sabihin yan, ha? Kapatid ko ang binibenta mo. Sa Kapitan na yon. Binibenta? Kinabukasan niya lang din ang inaalala ko, Rica. Isipin mo na lang. Hindi niya na po problemahin ng pera. Mag-aaral na lang siya at iisipin kung paano niya maaabot ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Habang ibinibenta ang katawan, ganun ba? Bakit? Praktikal lang dapat, Rica. Hindi lang naman siya makikinabang Pati na rin naman tayo. Ang tagal na natin pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay, lupa at kotse. Pero hindi natin makuha-kuha. Si Anya na ang pag-asa natin ngayon. Wisit ka.
Walang hiya ka. Itigil mo ang mga nakakadiring sinasabi mo. Hindi ako papayag na mababoy ang katawan ng kapatid ko. Kaya ko siyang pag-aralin at pagtapusin ng ako lang. Kakayod ako para sa kanya. Hindi ko kailangan ng manyak na politiko. Masyado kang ambisyoso. Hayop ka, Oscar. Umabot ka na talaga sa ganitong punto. Sa puntong pati pamilya mo, handa mo nang ibenta. Makuha mo lang ang gusto mo. Nagpanggap akong wala pa ring malay. Ayokong malaman nila na narinig ko ang lahat ng mga pinag-usapan nilang dalawa. Bigla akong nakaramdam ng awa para kay Ate Rica. Kasi sa totoo lang, hindi naman ganito si Kuya Oscar dati. Oo, ambisyoso siya. Pero hindi kasing lala ng nangyayari ngayon. Dahil talaga namang sumusobra na siya. Sukdulan na sa buto. Napilitan si Kuya Oscar na magsabing kasabwat niya si Ate Rica sa panghuhuli kay Kapitan Victor. Dahil sa nangyari, sinuspindi siya bilang isang kapitan at nahaharap sa isang kaso. Pero dahil sa mga koneksyon, nagawan niya ng paraan na hindi siya agad-agad makulong. O ano? Masaya na ba kayo magkapatid? Bukod sa nawalan na nga ako ng trabaho na bumubuhay sa inyo, nasira pa ang diskarte ko. Ikaw na buwisit ka. Sino magpapaaral sa'yo ngayon, ha? Ako pa ba? Ba't ang kapal ng mukha mo? Kuya Oscar, kayo po ang tatanungin ko. Nasaan na ang perang pinahiram ko sa inyo? Ba't sumasagot ka pang hayop ka? Yung perang pinahiram mo sa akin, ayun, nasa tiyan mo na. Kinain mo na ang lahat ng yun. Ginamit mo na rin pambayad ng importanteng bills tulad ng bahay, kuryente at tubig. Kaya wag mo kung hahanap-hanapan ng pera mo. Kapal ng mukha mo. Pero ang usapan po kasi natin, hiram lang yun. Bunyeta ka! Akala ko ba matalino ka, ha? Bobo ka, Anya. Hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Tama na yan, Oscar. Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa mga sinasabi mo? Grabe ka! Praktikal lang ako, Rica. Ikaw kasi, wala kang pangarap sa buhay eh. Napapansin ko lang sa'yo, ha? Parang hindi mo iniisip yung para sa kinabukasan natin. Sunod ka lang ng sunod sa agos ng buhay. Ganon? Wala pala akong pangarap. Eh di maghiwalay na lang tayo. Ano ka mo? Dahil sa ginawa mo sa kapatid ko, alam ko na hindi imposibleng gawin mo rin yan sa amin ng anak natin. Balang araw ibebenta mo rin kami kapag wala ka ng ibang pagpipilian para makuha ang mga gusto mo. Teka, ano ka ba naman, Rica? Hindi ko magagawa sa inyo yun. Sa ngayon. Pero kapag nagkagipitan na, hindi ko na alam. Rica naman, huwag ka naman ganyan. Hindi tayo pwede maghiwalay. Paano na lang ang anak natin? Dahil lang ba dito? Sisirain natin ang pamilya natin, ha? Dahil lang dito? Dahil lang? Wala ka sa tamang pag-iisip, Oscar. Rica, pakiusap naman. Huwag mong gawin to sa akin, Rica. Nanindigan si Ate Rica sa desisyon niyang makipaghiwalay kay Kuya Oscar. Nang hindi pumayag si Kuya Oscar na makipaghiwalay kay Ate Rica, nagpatawag pa siya ng barangay para lang lumayo ito sa amin. Sa loob ng 1 taon, tumira kami sa bahay ng kuya ko, Panyero. Malugod naman kaming tinanggap ni Kuya Jason sa bahay nila. Siya pa nga ang patuloy na nagpapaaral sa akin. Kaya lang, naging malaking problema naman ang asawa ni Kuya Jason. Tutol siya sa pagpapatuloy sa amin ni Ate Rica. Grabe ang pagiging matapobre ng asawa ni Jason. Hindi ko alam kung bakit niya nagustuhan ng ganong klase ng babae. Ate, totoo rin naman talaga kasi. Napabigat ako sa inyo. Kung hindi niyo ako pinag-aaral di sana nakakapag-ipon sila, Kuya Jason. Ano ka ba naman, Anya? Hindi mo dapat iniisip yan. Ang tunay na may kasalanan talaga rito ay ang Kuya Oscar mo at ako. Kung hindi niya kinuha ang mana mo sa mga magulang natin, di sana, hindi ka humihingi ng pampaaral at tigit sa lahat, dapat hindi rin ako pumayag. Ate, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Nagtatrabaho ka pa nga para tumulong din sa pagpapaaral sa akin. Hayaan mo, Bunso.
Gagawa ng paraan si ate para matupad ang lahat ng pangarap mo, ha? Hindi tayo susuko. 3 taon na lang at makakagraduate ka rin ng kolehiyo. Babawi po ako sa inyo, ate. Pangako yan. Teka, ate, may kumakatok. Teka, baka yung may-ari ng bahay yon. May kulang pa akong dapat bayaran para sa upa eh. Sige po, ate. Ipagpapatuloy ko na lang po ang pagtutupi ng mga damit natin. Rika, tama nga ang balita ko na dito kayo lumipat. Kasama ang mga bata. Oscar, anong ginagawa mo rito? Rika, 1 taon na nakalipas. Baka naman sana pwede mo na akong patawarin. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Nakapag lumipas lang ang panahon, patatawarin na kagad kita? Nagbago na ako, Rika. Maniwala ka sa akin. Naging maayos na nga ang buhay ko eh. Kung di mo na itatanong, nagsisimula na akong magpaayos ng bahay natin. Bakit? Ano ba ang trabaho mo ngayon, Oscar? Baka professional scammer ka na. Hindi ganun, Rika. Nagbago na nga ako. May motor ako, di ba? Nag-delivery rider ako at nagbebenta rin ng ilang mga items. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagsumika para sa inyo, Rika. Mahal, miss na miss ko na kayo. Miss ko na yung dating tayo. Alam ko nagkamali ako at tinatanggap ko yun. Kaya sana pagbigyan mo ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sige na, mahal. Paano ako magtitiwala ulit sa'yo? Rika, hindi na lang para sa atin. Para na lang sa anak natin si Bingo. Pangako ko sa'yo. Nagbago na talaga ako. Hindi ko alam kung paano biglang nakumbinsi ng ganun lang si Ate Rica. Sa mga mata niya, nagbago na nga ng tuluyan si Kuya Oscar. Pero para sa akin, ganun pa rin siya. Nakikita ko kung paano niya minamanipula ang ate ko. Pero ayoko namang makialam sa kanilang mag-asawa. Labas ako sa relasyon nilang dalawa. Mabilis na lumipas ang mga panahon, panyero. Muling lumipas ang 3 pang mga taon na magkakasama kami nila Kuya Oscar sa iisang bubong. At masasabi kong inakala naming nagbago nga talaga siya. Ang hindi lang namin alam, ang pagbabagong yun pala ay pansamantala lang talaga. Tita Anya, busy po ba kayo? O Bingo, anong meron at napabisita kaya yata rito sa kwarto ko? Tita naman, parang ang layo naman po ng kwarto nyo. Hindi ka naman pumupunta dito eh. Hindi ka na nga ganong nangungulit sa akin tulad ng dati. Bakit? Porke ba, binata ka na ngayon? Hindi naman po. Hindi ko na po kasi kailangan magpatulong sa inyo sa paggawa ng assignment eh. At saka busy na po kayo ngayon, nagtatrabaho na po kayo, di ba? Kung sa bagay, bakit ka nga pala pumunta rito? Tita, ano po kasi, may narinig po akong chismis sa school namin tungkol po kay Papa. O bakit? Ano meron sa Papa mo? Kasi po tita, hindi niyo po ba napapansin na kahit delivery rider lang po si Papa, marami po siyang nabibiling mamahaling gamit dito sa bahay? Napapagawa pa po niya itong bahay natin. Pwede naman yun. Siguro nag-iipon muna ang Papa mo bago siya bumili ng mga gamit. Sa mabilis na panahon, magkano lang naman po ang kinikita ng delivery rider, di ba? Buwan-buwan, may bago po tayong gamit na mamahalin. May bago pong sapatos, alas, relo, damit, tsaka bag. Nakapagtataka po, di ba? Ano ba kasi yung chismis na narinig mo sa eskwelahan nyo? Sabi raw po ng kaklase ko, nakita niya raw po si Papa. Kasama si dating Kapitan Victor. Di ba po, dati kang binastos nun? Ano? Sigurado bang kaklase mo sa nakita niya? Baka naman, kawig lang yun. Tita, yung po kasi ang narinig ko eh. Nung tinanong ko sila, nagsitakbuhan na po at wala na po sumasagot ni isa sa kanila. Sa tingin ko po, tinatago nila sa akin kasi ayaw po nila ako masaktan. O siya, sige. Ako nang bahalang magtanong kay Kuya Oscar at Ate Rica. Hindi pa naman kumpirmado. Kaya wag ka muna mag-isip ng kung ano-ano, ha? Pero tita, paano po kung may ginagawa na namang kalokohan si Papa? Akala ko pa naman nagbago na siya. Kung may ginagawa nga siyang masama, ano ba magagawa natin, di ba? Siyang gumawa ng bagay na yun. Kaya siyang dapat na managot. Ang pangako niya sa inyo noon, magbabago na siya. Sana nga, hindi yung pagpapakitang tao lang.
Nang marinig ko yun, mula mismo sa pamangkin kong si Bingo, pinilit kong ilihim na muna yon bago sabihin kay Ate Rica. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa kanya. Ang gusto ko lang muna sana ay alamin kung may katotohanan nga ba ang narinig ni Bingo. Ewan ko huba, Panyero. Pero sarili ko kasi ang sinisisi ko nung naghiwalay si Ate Rica at Kuya Oscar. Pakiramdam ko, kung magkakahiwalay na naman sila at manggagaling na naman sa akin, magiging ako na naman ang dahilan. Binantayan ko ang mga kilos ni Kuya Oscar, pero dahil may trabaho ako, hindi ko yun nagagawa sa lahat ng oras. Pero ika nga nila, walang sikretong hindi mabubunyag dahil kahit hindi ko siya binabantayan, kusa akong nakita si Kuya Oscar kasama si dating Kapitan Victor. Hindi ako lumapit sa kanila. Hinintay ko na makaalis si Kapitan bago ako tuluyang lumapit sa motorsiklo ni Kuya Oscar. Kuya Oscar, ano yan, ha? Ano yung bag na binigay sa'yo ni Kapitan? Anya, anong ginagawa mo rito? Kayo ang tinatanong ko. Ano po yung inabot sa inyo? Wala ka ng pakialam doon, Anya. Basta't wag ka lang maingay sa ate mo. Wala tayong magiging problema. Huwag maingay. Ibig sabihin, hindi alam to ni Ate Rica. Kuya Oscar naman. Alam mo kung anong ginawa sa akin ni Kapitan noon, di ba? Punyeta naman, oo. Pwede bang itigil mo na mga sinasabi mong yan, Anya? Ayak ka na naman eh. Sisirain mo na naman ang diskarte ko eh. Yumayaman na tayo, oh. Ang ganda na ng buhay natin. Mabibili ko na ang pinakagusto kong mabili. Pakiusap lang, Anya. Itiko mo ang bibig mo. Uy naman, ano ba diskarte to? Baka naman nagbibenta ka na ng mga estudyante kay Kapitan. Baka nagbibenta ka na ng drugs o kung ano-ano pa, kuya. Pakialam mo ba? Ikaw nga'y tumigil-tigil na, Anya. Hindi tayo yayaman sa pagiging inosente. Ito ang totoong mundo at gusto kong gumanda ang buhay ng pamilya ko. Sa totoo lang, kung hindi ka lang pumasok sa buhay ng pamilya ko, aba, malamang na dati pa kami mayaman eh. Ikaw lang tong pigil ng pigil sa pag-asenso namin. Malas ka. Kuya, hindi ka ba natatakot? Balak mong umasenso ang pamilya mo sa pamamagitan ng iligal na proseso? Wala ka ng pakialam doon. Ikaw, nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero umasenso ka ba kagad? Hindi naman, di ba? Matagal pa yan, Anya. O baka nga, hindi ka umasenso habang buhay eh. Wala nang yumayaman ngayon sa mabuting paraan. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong kumapit sa patalim. Yan ang tatandaan mo. Hindi ko alam kung bakit dahil sa mga sinabi niyang yon, hindi ko siya kagad isinumbong kay Ate Rica. Pakiramdam ko, Panyero, na kung sasabihin ko kay Ate Rica ang mga ginagawa ngayon ng asawa niyang si Kuya Oscar, baka bigla na lang siyang gumuho. Hindi ko rin talaga sigurado kung ano ang transaksyong ginagawa nila ni Kapitan Victor. Kaya naghintay ako ng tamang pagkakataon para aminin kay Ate Rica ang nangyayari sa kanya. Hanggang isang araw, umuwi na lang si Kuya Oscar sakay ng isang napakagarang kotseng naipundar niya mula sa negosyo niya kasama si Kapitan. Mahal? Kaninong kotse ang inuwi mo? Ano ka ba, mahal? Iuwi ko ba yan kung hindi sa atin yan? Siyempre, sa atin yan. Ano ka mo? Kotse natin? Teka, paano nangyari yun? Nanalo ka ba sa isang raffle o umutang ka ba ng installment? Hindi ko yan napanalunan sa raffle. Hindi rin utang yan. Kung di mo na itatanong, cash kong binili yan. Ano ka mo? Paano nangyari yun, mahal? Kinakabahan naman ako sa'yo. Delivery rider ka lang pero ang bilis mo naman yatang makabili ng kotse. May iba ka pa bang sideline na hindi mo sinasabi sa akin? Mahal, dugot pawis ang ipinuhunan ko. Mabili ko lang yan. Kaya mahal, huwag ka na magtanong. Ang importante sa ngayon, unti-unti na natin natutupad ang lahat ng mga dating pangarap lang natin. Diyos ko, hindi ko alam na ganito pala kaganda ang trabaho ngayon bilang isang delivery rider. Kumikita kagad ng malaki. Siyempre, matagal na akong delivery rider. Kaya mas malaki na ang kinikita ko kumpara sa mga ordinaryong rider. Nakakasukang makita si Kuya Oscar na tuwang-tuwa dahil sa nakuha niyang tagumpay.
na alam ko namang hindi niya nakuha sa mabuti. Habang masayang-masayang ipinapakita niya ang mamahaling bagong kotse niya kay Ate Rica. Nakatayo lang ako sa gilid ng pinto ng bahay. Kung ano-anong salita ang pumapasok sa isip ko. Mga salitang dapat kong sabihin sa ate ko. Pero hindi ko mahanap kung ano ang tamang sabihin. Hindi na nga ako makapag-isip ng maayos. Bigla pang humawak sa kamay ko si Bingo at hinila ko papasok sa loob ng bahay. Tita, hindi niyo pa po ba nasasabi kay Mama yung sinabi ko sa inyo? Natatakot na po talaga ako kay Papa, Tita. May isa na naman po akong kaklase na nakakita po kay Papa. Ha? Ano naman ang nakita niya? Tita, nakita raw po niya yung isang babaeng grade 10 doon po sa eskwelahan namin. Pumasok po sa kotse ni Kapitan Victor at ang nagmamaneho po ay si Papa. Ano? Totoo ba yung mga sinasabi ng kaklase mo? Tita, wag po kayo mabibigla pero tita, nakita ko rin po si Papa na nagmamaneho po ng kotse ni Kapitan Victor. Diyos ko, Bingo! Ano na ba ang ginagawa ng Papa mo? Tita, sa tingin ko po may ginagawa po siyang masama. Sabihin na po natin kay Mama. Ako na magsasabi kay Ate Bingo. Huwag kang magsasabi ng kahit na ano ha. Kung ganito nakalaki, ang inilakas ng kita ng Papa mo, malamang na may mga koneksyon na siya. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng Papa mo. Ako nang bahala. Pero tita, huwag kang mag-alala. Magpanggap ka na walang alam. Pasensya ka na, pamangkin ko. Pasensya ka na kung kailangan mong maranasan to. Bingo, anak! Nakauwi ka na, di ba? Rika, mahal, nasa na ba si Bingo? Sige na, magpanggap ka na muna. Aasahan kita, Bingo ha. Aasahan kung mapipigilan mong huwag magsumbong hanggang sa ako na mismo magsabi kay ate. Sige po, tita. O Bingo, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Anya, tara sa labas. Tignan niyo ang bago nating kotse. Walang kasing tindi ang yabang ni Kuya Oscar habang piniflex niya sa amin ang kotse niya. Lahat ng mga sinasabi niya para bang napakahirap talaga ng ginawa niya para lamang makuha niya ang kotse na yon. Galit na galit ako sa kanya. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong sabihin kay Ate Rica ang mga natuklasan namin ni Bingo. Pero natatakot ako sa kung ano na ang mga kayang gawin ni Kuya Oscar. Kaya nakaisip ako ng hindi magandang paraan. Pero alam ko na sa paraang yon, si Kuya Oscar mismo ang magbubunyag ng katotohanan. Napakabaho. Ano ba yung amoy na yon? Amoy na bubulok na patay na daga. Anya, tingnan mo nga dun sa may kusina kung may nahuli bang daga yung mousetrap na inilagay ko. Aba, kagabi ko pa naaamoy ang masangsang na amoy na yon. Ang sakit sa ilong. Opo, ate, titingnan ko po. Sige na. Bingo, ikaw naman. Subukan mong hanapin sa may labas ng bahay. Baka may nahuling daga ang pusa natin. Sige po, hahanapin ko po. Isang umaga, gumising sa amin ang isang napakabaho at masangsang na amoy na nabubulok na patay nung una. Inakala pa naming patay na daga lang yon. Pero sa kalagitnaan ng paghahanap namin ng sagot kung ano nga ba ang umaalingasaw na amoy, biglang lumabas ng kwarto si Kuya Oscar. Bagong gising ito. Nag-iinat pa at humihikab. Wala siyang kamalay-malay na lahat kami ay napatakip na sa mga ilong namin. Mahal, ano ka ba? Bakit ganyan ang amoy mo? Sobrang baho. Amoy na bubulok na patay ka. Ano ka mo? Ako? Mabaho? Opo, Papa. Sobrang baho niyo po. Grabe naman kayo. Baka naman, hininga ko lang yun. Teka, magsisipilyo lang ako. Ang mabuti pa maligo ka na rin. Hindi lang hininga mo ang nangangamoy. Buong katawan mo. Kayo sobra na kayo sa akin Hindi naman ako namamawa. Wala naman akong naaamoy. Abay, syempre, amoy mo yan. Sige na, maligo ka na ron. Bago pa kami himatayin sa baho mo. Sinubukan ni Kuya Oscar ang maligo para maalis ang mabahong amoy sa katawan niya. Nung una ay nawawala naman ang amoy na yon. Pero ilang oras lang ang makalipas, bumabalik din ito. Sobrang baho po talaga ng amoy ni Kuya Oscar Panyero. Kahit na sinong
Makasalubong niya, napapatakip talaga ng ilong. Ilang araw na nagpatuloy na ganun ang nangyayari sa kanya hanggang sa nagdesisyon silang magpatingin sa doktor. Pero kahit na doktor, hindi yun maipaliwanag dahil sa kondisyon niya, hindi na muna siya makapag-deliver. Akala ni Kuya Oscar Panyero na kapag nagpahinga siya, kusang mawawala ang pangangamoy ng kanyang katawan. Pero hindi ganun ang nangyari. Linggo ng umaga, habang abala ako sa pagwawali sa bakuran, narinig ko na lang ang takot na sigaw ni Kuya Oscar. Ah, Rika! Mahal ko, Diyos ko! Ano to nangyayari sa mga kamay ko? Ano to, Rika? Rika! Diyos ko! Sumisigaw si Oscar. Ano naman kaya nangyayari sa kanya? Ate Rica, sandali. Bakit? Anong sasabihin mo? Kailangan kong puntahan ng kuya mo. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Pero sa ngayon, unahin niyo na po muna si Kuya Oscar. Teka, mukhang seryoso yan ah. Sa halip na sagutin siya, ngumiti lang ako. Agad na pinuntahan ni Ate Rica si Kuya Oscar. Paano ba naman kasi? Naaagnas na ang kanyang mga kamay. Nakakadiri ang itsura nito. May lumalabas pang mga uod. Nilalangaw na rin si Kuya Oscar na para bang nabubulok na bangkay ang kanyang katawan. Diyos ko, grabe na yan, kuya. Literal na nabubulok na po kayo kahit buhay pa kayo. Ano ka mo? Buisit ka! Ako nabubulok! Huwag ka na magalit, Oscar. Totoo naman ang sinabi ni Anya. Mukhang nabubulok ka na talaga. Alam niyo po, baka kinukulam po si Kuya Oscar. Anong kulam ang sinasabi mo? Hindi totoo mga kulam-kulam na yan. Eh bakit hindi may paliwanag ng mga doktor yung kondisyon mo? Saka meron ba talagang tao na buhay pa? Pero inuud na. Ba't bastos ka? Ba't natatawa ka pa? Anya, huwag ka naman ganyan sa Kuya Oscar mo. Pambihira ka naman. Totoo naman ate. Kung ayaw niyong subukan magpatingin sa albularyo, eh diwag. Pero kung gusto niyo naman, may kakilala ako. Ano? Kailan ka pa nagkaroon ng kakilalang albularyo? Lola po ng kaibigan ko yun. Sobrang galing nga po ng albularyong yun eh. Sa sobrang galing po niya, nalaman niyang binastos po ako ni Kapitan Victor kahit hindi ko pa kinikwento sa kanya. Aba, mukhang magaling nga siya. Mahal, subukan nga natin. At teka, bakit parang namumutla ka? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Hindi ko na kailangan ng albularyong yan. Hindi ako nakulam. Kasi kung nakulam nga ako, sino naman magpapakulam sa akin, di ba? Kahit na, hindi natin alam ang likaw ng utak ng tao, Oscar. Baka may nainis na pala sa'yo. Sige na kuya, pumayag ka na. Subukan lang natin. Ayoko nga sabi. Kung gusto nyo, kayo na lang ang magpa-albularyo. Mga buwisit. Nagtataka si Ate Rica kung bakit ganun na lang ang pagtanggi ni Kuya Oscar sa pagpapagamot niya sa isang albularyo. Habang ako, alam ko kung bakit. Dahil nabanggit kong nalaman ng albularyo ang nakaraan ko. Sigurado kong natatakot si Kuya na baka mabunyag din ang pinakatatago niya na sikreto. Kaya kahit unti-unti nang nabubulok ang katawan ni Kuya Oscar, talaga namang nagtiis siya. Ilang beses na kaming nagrereklamo sa mabaho at masangsang niyang amoy. Pero wala pa rin siyang pakialam. Kaya naman, minabuti kong padagdagan pa sa albularyo ang epekto ng kulam na pinagawa ko sa kanya. Opo, Panyero, tama kayo ng narinig. Ito ang paraan ko para malaman ni Ate Rica ang totoong ginagawa ng asawa niya. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Anya, naririnig mo ba ang boses ng kumakatok? Tama bang naririnig ko? Bakit nandito siya? Ate, mukhang alam ko na po ang dahilan kung bakit nandito yan. Ano? Si Kuya Oscar. Siguradong si Kuya Oscar ang kailangan ni Kapitan. Pero bakit? May koneksyon na naman ba sila? Ate, ang totoo po niyan, oo. Buksan niyo ang pinto! Oscar, ano ba? Oscar! Sige, kung ganun. Ako ang haharap sa kanya. Pero ate, sandali lang. Nataranta ko nang biglang tumayo si Ate Rica
at naglakad ng diretso sa pintuan. Sa takot ko, dumiretso ako sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang naging instinct ko. Kasi paano, kung may gawin siyang masama, mas mabuti na yung handa ako. Anong ginagawa mo rito, ha? Sino ka para pumunta sa bahay namin? Aba, ang tapang mo naman yata ako magsalita. Hindi mo ba alam na ako ang nagpapalamon sa inyo? Ano ka mo? Anong sinabi mo? Nasaan si Oscar? Hindi kita kailangan. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Layuan mo ang asawa ko. Huwag mo na siyang idamay sa mga transaksyon mo. Ako? Lalayo sa asawa mo? Eh, ako nga ang unang lumayo sa kanya eh. Pero yung asawa mo, ayaw akong tantanan. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Yang asawa mo, pilit akong hinahanapan ng baho. At nang makahanap siya ng baho, imbis na linisin, sumali siya. O ngayon, nasa na ba siya? Marami pa kaming transaksyon na dapat tapusin. Panay ang absent eh. Wala akong mautusan. Hindi. Hindi ka pwede pumasok dito. Hindi mo na uutusan ulit ang asawa ko. Nagkamali lang siya. Hindi niya na uulitin pa ang pagkakamaling yun. Yung perang naibigay mo, ibabalik na lang namin. Nakakatuwa ka naman, Rika. Ibabalik? Hoy, Rika. Hindi mo mababalik yun. Lagpas 1,000,000 na ang naibigay ko kay Oscar. Kaya iharap mo na sa akin. Kap, nandito na ako. Pasensya ka na, nagkasakit lang ako eh. Ha? Ano yun? Ba't ang baho? Ako yun, Kap. Nagkasakit ako ng sobrang namamaho ang katawan ko. Kaya hindi ako makapasok eh. Gugustuhin mo bang pumasok ako sa trabaho? Na ganito ang amoy ko. Putik na yan. May ganyan sakit pala. Nangangamoy patay. Hoy, Oscar. Huwag mo akong pinaglololoko, ha? Totoo naman ang sinasabi ko, Kap. Kahit tignan mo pa nga tong kamay ko, oh. Oh, naagnas. Anak ng putya, ano yan? Bakit may uod? Kap, kung gusto mo akong bumalik sa inyo para magtrabaho, ipagamot mo ako sa ospital. Hoy, Oscar. Hindi yan magagamot ng ospital. Albularyo ang lapitan mo. Taga ka ba? Nandito tayo sa ganitong klaseng trabaho, pero hindi ka handang makulam. At sino naman kayang kumulam sa'yo? O siya, ipagamot mo sa albularyo yan para makabalik na tayo sa trabaho. O sige na, una na ako. O Anya, nandito ka pa rin pala. Ang ganda-ganda mo na lalo ah. Kaso, hindi ako pumapatol sa may edad na eh. Gusto ko yung sariwa. Nang lumabas si Kapitan Victor sa bahay namin, lahat kami ay natahimik. Lahat kami ay hindi makapaniwala na ganun katindi ang ugali ni Kapitan. Ilang saglit pa, bigla na lang natumba sa sahig si Ate Rica. Agad naman akong tumakbo para saluhin siya, habang si Kuya Oscar balak pa sanang lumapit. Pero tinutukan ko siya ng patalim. Huwag ka lalapit sa ate ko, hayop ka! Napakawalang iya mo! Wala kang karapatang lapitan si Ate Rica! Sandali lang, Anya. Parang hindi mo pa alam kung anong ginawa ko, ha? Samantalang nakita mo na nakikipagtransaksyon ako sa kanya. Anya, anong ibig sabihin ng Kuya Oscar mo? Alam na ni Anya ang tungkol sa ginagawa ko. Nagmamaang-maangan lang yan. Hindi niya sinabi sa'yo dahil gusto niya rin ang ganitong klaseng buhay. Kunwari pa yung kapatid mo na yan eh. Anya, totoo ba ang sinasabi ng Kuya Oscar mo? Ate, totoong alam kong gumagawa na naman ng kalokohan si Kuya Oscar. Pero hindi ko balak na pabayaan lang siya. Sasabihin ko talaga sa'yo. Pero natatakot ako na baka masyado ng malawak ang koneksyon ni Kuya Oscar. At baka kung ano magawa niya kung magsusumbong ako. Dahil pinagbantaan niya ako. Kahit pinagbantaan pa kita, Anya, kung talagang gusto mong sabihin sa ate mo, sasabihin mo. Anya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit tinago mo pa? Ma, hindi lang po si tita ang nakakaalam. Pati po ako, alam ko rin po. Ano ka mo? Bingo, anak.
Paano mong nalaman? Nakita ko po si Papa. May pinapasok po siyang grade 10 student sa loob po ng kotse ni Cap. Pero hindi ko rin po masabi sa inyo dahil natakot po ako eh. Diyos ko po. Anak! Ma, hindi na po dapat natin pambigyan ng pagkakataon si Papa. Oo nga po at naging kumpleto po tayo ulit. Pero simula pa noon, ramdam ko na pong may kakaibang ginagawa si Papa. Anak, hindi totoo yan. Lahat ng ginagawa ko, hindi lang naman para sa akin kundi para sa inyo rin yun. Para sa pamilya natin. Hindi ba kayo masaya na may magandang bahay na tayo, magandang kotse, at magagandang mga gamit? Oscar, mas masaya pa rin ako nung nagsisimula pa lang tayo. Nung marami pa tayong pangarap na binubuo. Yung pangarap na hindi minamadali. Masyado kang naging ambisyoso sa buhay, Oscar. Rika, masama ba magkaroon ng ambisyon? Pangarap ko lang naman kung anong makabubuti sa pamilya natin Hindi para sa atin ang pangarap mo, Oscar. Ang pangarap mo ay para sa iyo lang. Hindi ko to ginusto. Ang gusto ko ay yung masaya at malinis na buhay. Maganda nga ang buhay natin. May magandang bahay at magarang mga gamit. Pero ang konsensya natin malinis ba? Ilang bata na ang binigay mo kay Kapitana para lang kumita ka ng ganito kalaki. Basta alam ko, ginagawa ko lahat ng ito para sa inyo. Ito nang huling pagkakataon mo, Oscar. Pero sinayang mo. Akala ko ay nagbago ka na. Pero mas lumala at mas tumindi ka pa pala. Anong gagawin mo? Iiwan mo na naman ba ako? Wala akong magagawa, Oscar. Ikaw ang pumili nito. Mahal, sandali. Huwag mo naman gawin sa akin to pakiusap. Alam ko marami akong pagkakamali. Pero, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Alam mo naman, na para sa inyo lang naman ang mga yun, di ba? Sige na. Lahat ng ginagawa ko para umunlad ang buhay natin. Patawarin mo na ako, Rika. Nabigla kaming lahat. Nang biglang lumuhod si Kuya Oscar sa sahig, pinagdaop niya ang mga kamay niya pagkatapos ay paulit-ulit na nakiusap. Umiiyak pa siya na akala mo talaga ay nagsisisi na sa mga nagawa niya. Magbabago na talaga ako. Ayos lang sa akin na maghirap tayo uli. Na wala tayong makain. Basta't huwag niyo lamang akong iiwan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Mamamatay ako, Rika. Mamamatay ako. Kung mamatay ka man dahil iniwang kita, hindi ko nakasalanan yun, Oscar. Sawang-sawa na akong pakinggan ang lahat ng pagmamanipula mo sa akin. Sobra ka na. Pinagbigyan na kita noon. Hindi ka na makakaulit pa. Rika naman, gugustuhin mo ba na hindi kumpleto ang pamilya natin para sa anak natin si Bingo? Mas gugustuhin ko pa na wala akong tatay. Kaysa naman na magkaroon ako ng tatay na singsama ng demonyo. Tila natauhan si Kuya Oscar sa sinabi ni Bingo. At doon na siya hindi nakapagsalita. Agad kaming nagsaal sa balutan. Binitbit namin ang lahat ng mga gamit namin na kami lang ang nagpundar. Ang mga gamit na si Kuya Oscar ang nagpundar at nagbigay, iniwan naming lahat. Hindi kumibo si Kuya Oscar habang paalis kami. Kitang-kita sa mga mata niya na para bang bigla siyang sinampal ng katotohanan. Tulala lang siya hanggang sa tuluyan na nga namin siyang iniwanan. Simula nung umalis kami sa bahay ni Kuya Oscar, minabuti kong ipatanggal na ang kulam na pinagawa ko sa kanya. Para sa akin, sapat na ang nagawa ng kulam na yon para magtanda siya. Mama! Tita! Alam niyo po ba ang balita tungkol kay Papa? O Bingo anak, kagagaling mo lang sa eskwelahan. Kumalma ka nga muna. Taranta ka. Mama, kasi nga po, si Papa po. Ano ba kasi nangyari? At saka di ba sabi ko sa'yo, hindi na pwedeng banggitin ang papa mo dito sa bahay natin. Oo nga po, pero sa tingin ko po, kailangan niyo po itong malaman eh. Kung may nangyari mang masama kay Kuya Oscar, dapat malaman pa rin natin. Asawa mo pa rin siya, ate. At tatay pa rin siya ni Bingo. O siya, sige. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Ma,
Nakulong po si Papa kasama po ni Kapitan Victor. Marami po palang nabiktima si Kapitan. Sinasabihan daw po na gagawing scholar, pero kapalit pala, magbebenta ng malalaswang video sa online. Hindi po nakapagreklamo yung ibang mga estudyante kasi malaki pong ibinayad sa kanila at saka pinagbabantaan daw po na papatayin. Kaya ang ginawa po nila, sabay-sabay silang nagreklamo laban kay dating Kapitan. Diyos ko po, ganyan palang ginagawa ng papa mo sa loob ng ilang taon. Ate, relax ka lang. Anak ko, pasensya ka na. Hindi ka ba inaaway ng mga kaklase mo dahil sa ginawa ng papa mo? Ang totoo nga po, meron po mga nambubuli sa akin. Pero meron din po mga nagtatanggol. Mama, wag po kayong mag-alala sa akin. Kasi kahit na may marinig man ako sa iba, alam kong malinis po ang konsensya natin. Si Papa lang pong gumawa nun. Diyos ko ang anak ko. Pasensya ka na, anak. Hindi mo dapat ito nararanasan. Dapat hindi ko na siya binalikan. Nakakahiya ang papa mo. Nakakahiya. Ate, tapos na po ang lahat sa inyo. Huwag niyo na siyang intindihin. Ilang buwan na kayo magkahiwalay. Kaya hindi na natin problema ang problema niya. Nakakapanginig din naman. Ang tindi ng kahayukan niya sa pera. Hindi ko akalain na magagawa niya yon. Hindi ko akalain na magbabago siya ng gusto. Malayong malayo na siya sa lalaking minahal ko. Ganun po talaga, ate. Minsan hindi mo talaga makikilala ng lubusan ng tao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong. Siguro nga, dati na talaga siyang ambisyoso. Pero hindi mo lang alam na ganito katindi ang ambisyon niya. Kasi ate, hindi naman talaga masama ang mag-ambisyon. Ang masama ay yung gagawa ka ng masama para lamang makuha ang minimiti mo kahit sa maling paraan. Tama ka, Anya. Kaya kayo, anak ko, Bingo, huwag kang gagaya sa papa mo. Maghangad ka man ng isang bagay, matuto ka pa rin sumunod sa tama. Ikaw naman, Anya, ituloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo. At pagkakalooban ka rin ng biyaya balang araw. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakadawit ni Kuya Oscar sa gulong ginawa ni Kapitan. At dahil kami ang pamilya niya, talagang nadawit din kami sa issue. Kung kami ni Ate Rica ay ipinagsasawalang bahala lang ang nangyari. Si Bingo naman, kahit sinasabi niyang ayos lang siya, alam namin ang kanyang paghihirap. Nalaman namin binubuli na siya sa eskwelahan nila, kaya kinailangan namin siyang ilipat para lamang makaiwas sa mga nambubuli. Pero ganun pa rin, Panyero, dahil nasa iisang lugar lang kami, paulit-ulit lang ding nalalaman ng mga tao ang tungkol sa ginawa ni Kuya Oscar. Hanggang sa napagpasya naming umalis na lang at lumipat ng ibang lugar. Anya, ikaw ang nandito ha. Akala ko si Rican dumalaw sa akin. Pasensya ka na, Kuya Oscar. Pero, hindi na dadalaw dito si Ate Rica. Nasusuklam daw siyang makita ka. Eh kung ganun, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para ibigay sa ito. Ang sabi ni Ate Rica, ako raw magbigay dahil mukhang kailangan mo raw yan. Inilapag ko sa harap ni Kuya Oscar ang isang litrato nilang buong pamilya. Pagkakita pa lang niya yon, agad siyang napatulala. Kitang-kita ang pangungulila at matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Aalis na po kami rito, Kuya Oscar. Hindi na kinakaya ni Bingo ang pambubuli sa kanya dahil sa ginawa mong kalokohan. Kahit ilipat namin siya sa ibang eskwelahan, kung dito lang din naman sa lugar natin, nakikilala pa rin siya. Ang anak ko bibot basiyahin. Nabuli. Pero matatag siyang bata. Kahit gaano pa katatagan tao, bumibigay rin. Tsaka bata pa si Bingo, Kuya Oscar. Kaya hindi mo siya masisisi kung masasaktan siya ng ganito. Kung ganun, hindi na kayo babalik dito. Kaya ba, binigyan mo ko ng picture naming buong pamilya? Oo, Kuya Oscar. Pasensya ka na pero hindi na kami ulit dadalaw dito. Anya, sandali. Baka pwede namang pagbigyan ka mo ko ni Ate Rica mo.
Si Bingo gusto ko siya makita at mayakap kahit sa huling sandali lang. Pinagsisisihan ko ng lahat, Anya. Hindi dapat ako masyadong naging gahaman. Hindi dapat ako naging ambisyoso. Kuya, pasensya ka na. Pero kahit si Bingo, hindi na niya gustong makita ka. Malaki na ang sira ng imahe mo sa kanilang dalawa. Kahit ako, nasusuklam akong makita ka. Kung akong tatanungin, hindi ka na dapat pinatawad ni Ate Rica sa simula pa lang. Napakasama mo. Buhay ka pa, pero nabubulok na ang pagkatao mo. Anya, patawarin mo ko sa nagawa ko sa iyo. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga sa nagawa kong pagkakamali. Kung hindi nyo na ako babalikan dito, paano na lang ako? Hindi ko kakayanin makulong dito nang hindi ko man lang nakikita ang mag-ina ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sila. Alam ko po, Panyero. Alam ko na hindi talaga totoong nagsisisi si Kuya Oscar. Yun ang dahilan kung bakit ayaw na rin ni Ate Rica na makita pa si Kuya Oscar sa kulungan. Matindi na ang pagkasuklam niya rito at wala nang kahit ano pang salita ang makapagpapabalik ng tiwala at pagmamahal niya kay Kuya Oscar. Sa ngayon po, Panyero, maayos na ang buhay namin. Malapit nang matapos sa junior high school si Bingo, habang ako naman ay may boyfriend na. Kahit kailan, hindi na namin binisita ulit si Kuya Oscar sa kulungan at ang balita namin, buhay na buhay pa rin siya at malusog. Taliwas sa sinabi niya noon na mamamatay siya kapag wala sila Ate Rica. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Panyero. Naway may natutunan po ang inyong mga listener sa kwento kong ito. Muli, ako po si Anya. At ito, ang buhay ko. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muli po, mga Panyero.